Actually, ni-remind ko lang talaga ang 3 taon na parang pin-prepare ako ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kasi, way back no, 2021, ano siya, kahit sabihin mo online siya, para sa akin is pin-prepare ako ng Panginoon sa paglilingkod. Kasi for the year 2023, kung nakita nyo, nung bumukas na talaga lahat, kung nakita nyo, na hindi sa pagtatayo ng sarili ng paa, alam kong si Lord na itatayo ko dito. Year 2023, buong taon ay naglilingkod ako sa Panginoon natin. Nakita ng Panginoon yun, na galing sa puso ko ang paglilingkod ko for the year 2023. Pero hindi yan, ito talaga yung ano natin. Ito talaga yung ano natin ngayon, yung title ng word natin. New Year, New Beginning. No? Ano nga ba ang plano natin sa 2024? Sa taong 2024? Ano yung mga goal natin for the year 2024? No? Dito natin malalaman kung tayo ba itong tao na nagsusulat ng goal, nagsusulat ng gusto natin gawin sa buong taon ng 2024. Actually, si Lord talaga ang may pangako sa atin sa buong taon ng 2024. Ang pangako ng Panginoon sa atin is ito yun. Sa Jeremiah 29:11, basahin natin lahat. For I know the plans not to harm you, plans to give you hope in the future. Tayo manalangin, sagot na manalangin. Yes, hallelujah God. Hallelujah God, hallelujah Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon, O God. Lord, salamat Lord na ikaw po Lord ang nagbigay ng strength, O God, for me to stand here, O God. Alam ko Lord na ikaw ay sasamahan mo ako. Lord, be our speaker today, Panginoon, O God. Ito po, Lord, yung nagsalita, Panginoon, hindi ako, Panginoon, O God. Lord, ano naman yung plano mo for today, Panginoon. Nawa, Lord, ay magkaroon ng application sa buhay na meron kami, O God. Samahan mo lamang kami, Panginoon, hanggang matapos yung fellowship namin today, Father God. Maraming salamat, God. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, O God. No? Ito talaga ang pwede nating panghawakan na promise ni Lord for the whole year 2024 na pwede natin keep every time na tayo ay nanghihina, every time na tayo ay may trouble, may trials, basahin lang natin to. Kasi ito ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Not to harm us, but to give us hope in the future. Di ba napakasarap isipin? Napakasarap damdamin yun. Every time na tayo ay nasa merong problema, merong hinaharap na sitwasyon, panghahawakan lang natin ang pangako ng Panginoon para sa atin. No? Glory to God. Ayan. So, ano nga ba ang goals talaga natin for the year? Tayo naman yan ang magbibigay ng goal natin para sa Panginoon. Kung si Lord ay nagbibigay ng buhay, ng future para sa atin for the whole year 2024, ano naman ang response natin bilang anak ng Diyos? Ano naman ang gagawin natin? Dapat tayo din may gagawin. Dapat tayo din na naglilingkod sa Kanya is may gagawin para mabalikan natin yung goodness ng Panginoon para sa atin. Kasi lahat naman tayo naniniwala talaga ako na may ginawang mabuti ang Panginoon sa atin. Glory to God. Ayan. Generosity. Maging generous tayo. Na huwag tayong madamo. Maging generous sa pagbibigay. Maging generous sa, siguro kahit sabihin mo, encouragement, time, sa kapwa mo na nahihirapan. Maging generous tayo. Kung sobra-sobra pera mo, mamigay ka, mag-share ka ng pera mo, wag sobra-sobra. Maging generous lang tayo sa kapwa natin. Kasi alam natin na ang Panginoon ang magiging kasama natin sa lahat ng oras. Generosity means is ang willingness to give help or support to one another. Na, tama naman, no? Talagang dapat, may kasuporta ka eh. Hindi mo naman talaga, dapat, di ba, kung ikaw ay nasa sitwasyon, tapos nag-iisa ka at lugmo ka, kailangan mo ng kausap. No? Kailangan talagang may kasuporta ka. So, maging mapagbigay ka sa pag-encourage sa kapwa mo. No? Talagang napakabuti ng Panginoon natin. Sabi niya sa word niya, 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way, so that you can be generous in every occasion,
and through us, your generous will result in thanksgiving. Na, imagine mo, nagbigay ka sa taong walang bala. Tapos, hindi siya personally nag-thank you sa'yo, pero nag-pray ka niya. Nag-thank you sa Lord. Lord, pagpalain ng taong to kasi ako ay pinagpala niya. Doon siya nagpasalamat sa Panginoon. Doon siya nag-pray na pagpalain mo yung tao ito kasi hindi nga siya personal na nag-thank you sa'yo, pero sa Lord siya nagbigay ng thanksgiving niya. Ibig sabihin, pinag-pray ka niya, malaki ang papasalamat niya sa'yo. No? Kasi dapat talaga ganun tayo. Ganun tayong mga anak niya na, lalo tayong mga anak na ng Diyos, dapat tayo ay maging generous talaga. Sa pagbibigay, sa oras, even siguro forgiveness, pagpapatawad, magbigay din tayo ng pagpatawad sa mga nakakasakit sa atin o kahit yung mga nananakit sa atin. Magbigay tayo ng pagpatawad. Ayan, obedience. No? Yan ay isa din sa goal dapat natin. Obey. Mag-obey tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi, naniniwala ba kayo na sa obedience ay may reward? Ako talaga personally, naniniwala ko na pag nag-obey ka sa calling ng Panginoon, i-reward ka ng Panginoon. Sabi dito, assenting to a right authority without hesitation or resistance. Yung hindi ka nag-resist na pag binigay sa'yo yung gawain, ayaw ko yan. Parang mahirap yan. Pero, di ba, talagang sige, go yan. Kaya ni Lord yan. Hindi mo man kaya na tao, pero alam mo, sasamahan ka ng Panginoon. Kanino ka nag-obey? Hindi sa leader mo. Sa Panginoon ka nag-obey. So talagang dapat sumunod lang tayo agad sa calling ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa Genesis 22:17-18, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, as the sands on the seashore. Your descendants will take position on the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Naniniwala ko talaga ako dyan na i-bless ni Lord ang nag-o-obey sa Kanya. No? Kasi ako mayroon lang akong i-testimony din dati na si Lord may tinanggal sa buhay ko. Ang gusto ng Panginoon sa akin is hindi yung taong yun. Hindi yung taong yun ang gusto niya para sa akin. Pero alam mo si Lord is talagang nag-obey ako sa Kanya. That time is, naglilingkod na rin ako that time. Sa Singapore yun. Pero talagang ang calling ng Lord sa akin is maglingkod sa Kanya. Gusto kong umuwi dito. Sabi ko, Lord, uuwi ako sa Pilipinas. Anong gagawin ko? No? Nakahanga ako that time. But then, I followed God na umuwi ka. May calling ako para sa iyo. Ito yun. Hindi man madali, hindi agad-agad. Kasi si Lord is minomold niya tayo. Inaayos niya tayo. Kini-strip out niya tayo. Inaayos niya din pati character natin bago tayo humarap sa Kanya. No? At saka, may reward talaga ang Panginoon. Hindi niya hahayaan na wala kang reward sa pag-obey. Sunod, A is for accomplishment. Tayo mga nanay, dami natin na-accomplish. No? Sa akin lang, sa anak ko, sa araw-araw na ginagawa ko sa anak ko. Sabihin mo lang simple lang na gagawin ng isang nanay. Yung maglaba, maghatid sundo sa school, tapos pag-uwi, magpapakain. Parang simple lang. Pero kung iisipin mo, ang araw mo ay na-accomplish mo. Ang araw mo ay natapos mo na maayos. Nakasama ang Panginoon. So, ganun dapat, no? Lalo tigit sa mga nanay natin na working mom, na kung titignan mo, grabe yung na-accomplish nila. Nagtatrabaho sa araw, tapos pag-uwi, magtatrabaho pa sa loob ng bahay. No? Ganon ang accomplishment nila sa buhay. So, hindi lang tayo simpleng nanay na nakaupo lang dito. Tayo ay may mga nag-accomplish siya araw-araw na ginagawa ng buhay natin. Sabi sa accomplishment, something that is successful or that is achieved after a lot of work or effort. Na, tama naman to. Ito yung mga na-achieve natin sa araw-araw na ginagawa natin. No? Na-achieve natin yung nagiging successful tayo kapag tayo ay talagang ginagawa natin yung best natin sa pag-aayos ng buhay natin. Sabi sa Word, Genesis 1:1, in the beginning,
God created the heavens and the earth. No, actually, maraming na-accomplish ang Panginoon natin. Marami talaga siyang na-accomplish. Pero ito lang yung isa na pinili ko na ginawa ng Panginoon para sa atin, ang paggawa ng mundo natin. Kasama na tayo doon sa ginawa niya. Na-accomplish ng Panginoon yun in just 7 days na ginawa niya ang mundo. No? Salamat sa Panginoon na hindi niya ginawa na hindi kasama ang tao doon. Thank you Lord at kasama tayo. Ayan. At yung light naman. Light, the natural agent that stimulates sight and make things visible. No? Ito naman ay ilaw. Tayo nanay ilaw tayo ng tahanan. No? Sa mundo natin na naglilingkod, paano tayo maging ilaw? No? Paano mo masabi na ilaw ka kung ikaw ay nakikita ka doon ng street light ka pala? No? Dapat sa bahay, ilaw tayo ng mundo na mga taong hindi nakakilala, mga taong hindi pa, yung nasa darkness pa, nasa kadiliman pa sila. Dapat ganun ang ilaw natin. Tayo ang magiging ilaw doon. We make difference from them. Kasi, imagine mo kung sila, may mga problema at lugmok sila, tapos samahan mo sila, makikita nila na ilaw ka. Kasi, pwede mong sabihin na pwede ipag-pray natin yung problema mo. Pwede natin ipag-pray yung mga pinagdadaanan mo. No? Kasi talagang ganun ang natin, disenyo natin, ilaw tayo ng mga nanay na nangangailangan ng tulong natin. Yung mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon natin. Sabi sa John 9:5, while I am in the world, I am the light of the world. So, yung Panginoon talaga natin ang ilaw natin. Si Lord Jesus Christ talaga ang tamang ilaw ng buhay natin. Kasi hindi natin kayang tumayo pag wala ang Panginoon natin. No? Talagang try mong umaga pa lang pagising mo, hindi ka mag-pray. Disaster na. Kagaya namin may mga anak na maliit, disaster na pag hindi kami mag-pray. So talagang, Lord, thank you. Kasi ikaw ang ilaw namin sa araw-araw. Kasi talagang, kapag kasama mo si Lord, kahit ang hirap ng gagawin mo, mo malalagpasan mo. Kasi kasama natin ang Panginoon natin. Amen. Glory to God. Ayan. Kung ilaw tayo, dapat salt din tayo. No? Dapat magkasama yun. Asin din dapat tayo sa mga tao sa buhay natin. Sabi dito, a white crystalline substance that gives seawater its characteristics, taste, and use for seasoning and for seasoning food. No? Ito talaga, try nyo magluto na walang asin. Diba, wala naman talagang lasa. No? Talagang kailangan ng asin ang lahat ng natin, ng pagkain. Pero sa Christian world, sa atin ng mga anak ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan is dapat nakakaiba ka. No? Kakaiba ka. Yung maging asin ka sa mga taong nalalayo sa Panginoon. No? Dapat, kung sila ay nalalayo, mas lalo mong yakapin, mas lalo mong lapitan, hindi yung lalayuan mo lalo. No? We're making difference sa ibang tao na hindi pa masyado nakakilala sa Panginoon natin. No? Dapat talagang nandoon yung natin, Lord, paano ba ako maging inaw at asin ng mundo? Paano mo ba ako gagamitin? No? Dapat may mga ganun tayong realization. Sa buong taon ng 2024, dapat may gagawin tayo. Meron tayong gagawin na dapat maglingkod ako, Lord. No? Dapat sa 2024, dapat meron akong mentee. Mag-pray tayo na magkaroon ng mentee. Kasi yun ang disenyo ng Panginoon natin para sa atin. Or else, simpleng pagsunod lang. Kung may calling ka sa paglilingkod, sumunod ka lang sa Panginoon. Diba? Sabi sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but the salt loses its saltness. How can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. No? Ayun nga. E paano pag nawala na pala yung alat ng asin? Ay, ibig sabihin yan, paano kung nalalamig ka na pala sa
sa pananampalataya mo. No, paano mo pababalikin? Paano ka bumalik? Anong gagawin mo para manumbalik ka? No? Basic lang. Back to basic. No? Balikan mo kung paano mo naging first love si Lord, no? Balikan mo ang buhay mo noon na unang-unang naramdaman mong mahal mo pala ang Panginoon. Doon ka bumalik. Sa panahon na yun na Lord, hindi kasi may time talaga na feeling mo ang layo ng Panginoon. Hindi kasi laging mainit tayo. Hindi laging ang init-init natin sa Panginoon. May time talaga na ang feeling mo, Lord, nagdadasal naman ako. Lord, nasa fellowship ako. Lord, Sunday, nasa service ako. Bakit hindi kita maramdaman? No? Ganun lang ang gagawin natin. Turn back, balik sa Panginoon, kneel down, no? Magpatira pa sa Panginoon, mag-devotion. Kasi si Lord talaga is faithful yan eh. Pag once humingi ka ng tawad, faithful talaga ang Panginoon natin, patatawarin na tayo. At ibabalik na tayo kung ano ang anab ng pagmamahal natin sa Kanya. Ayan, ito actually yun. Our goal is maging generosity, obedience, accomplishment, life, and soul. No? Actually, ano yan, goal yan, inilagyan ko siya ng acronym. Our goals for 2024. No? Ganyan lang ang gawin natin. Maging generous tayo to one another. Sumunod tayo sa calling ng Panginoon. Ano yung calling ni Lord? Kahit sabihin mo na Lord, wala naman akong talent eh. Hindi pwede wala kang talent. Lahat tayo may talent. No? Lahat binigyan ni Lord ng talent. Kaya dapat mag-obey lang sa calling ng Panginoon. Accomplishment, kung ano na-accomplish mo, kung ano yung pwede mo i-accomplish sa buhay mo na akala mo lang wala. Akala mo lang hindi ito makakatulong sa iba. Pero ang testimony ng buhay mo is ang laking accomplishment sa iba. And yun, light and salt ng mundong ito. Magiging ilaw lang tayo at asin sa mundong ibabaw na ito. Yun kasi ang design ng Panginoon sa atin. Ang mag-share ng word niya, mag-share ng good news para sa Panginoon. Magbibigay lang ako ng short testimony ko kung bakit ako nakatayo hanggang ngayon sa paglilingkod. No. Way back to 2009, yung mother ko kasi na may stroke, 59 years old siya. Nung time na yon, yun ang bagong, parang una-una kong sumali ng Bible study, ganyan. Hindi ka ako marunong magbasa ng Bible na yan eh. Hindi rin ako marunong magdasal. Pero sabi ko, sige nga, try ko umattend dito. Kasi parang maganda naman. Di ba gano'n ako na talaga? Parang maganda naman siya, kaya hatinan ko. So nung panahon na yun, hindi ko akalain na may mangyari hindi maganda sa nanay ko. Na may stroke siya at age of 59. So sabi ko, Lord, hindi ako palasalin, pero that time nagsabi talaga ako, Lord, bahayin mo lang nanay ko maglilid ko daw. Bahayin mo nanay ko, kahit saan ako dahil, tatayo ako, maglilid ko. So alam niyo, hindi ko akalain na faithful si Lord sa, ako may pa ako, sabi ko, Lord, pwede 5 taon, kahit 5 taon lang, binigyan ko si Lord ng kondisyon, 5 taon lang idagdag niya sa buhay ng nanay ko. Pero ang gabaw pala ng 5 years na yun, hindi ko akalain na hanggang ngayon ay ngayon. Hanggang ngayon buhay ang nanay ko. 13 years, hanggang ngayon, malakas pa ang nanay ko. 73 na siya ngayon. No? 59 siya na may stroke, pero sabi ko, Lord, salamat. Kasi nakatayo pa rin ang nanay ko, nakakalakad. Ganon ko kamahal ang nanay ko. Kaya sabi ko, Lord, mahal mo ang nanay ko. Nakatayo pa hanggang ngayon. Para na hindi ako sumunod sa calling. Para saan na hindi ako magbigod para sa no? Talagang sabi ko is, Lord, salamat. Salamat tayo. Talagang napakabuti ko sa buhay ko. Nakita niya nanay ko pang mukha ko. Alam din na, pagtanda ko, yan ang mukha ko. No? Pero talagang ako, salamat Panginoon na nakatayo ako sa paglilingkod. Doon ang lalim ng ang lalim
na pinangungubutan ko sa paglilingkod. Kaya sabi ko is, Lord, hindi pwedeng hindi ako maglingkod sa iyo. Kahit saan mo pa ako dalhin. Kahit aalis man ako ng bansang Pilipinas, pupunta ako sa ibang bansa. Lord, ngayon pa lang, ready mo na ako. Ready mo na ako na may church akong pupuntahan. May church akong paglilingkuran. I know that all things good works for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. No? Ayun. Doon, ganun na ang gagawin natin. Maglingkod lang tayo. Kasi alam ng Panginoon na ang lahat ng yan ay may kabuluhan. Sumunod lang tayo. Kasi may purpose ang Panginoon para sa buhay natin. May purpose ang lahat. No? Talagang ang gagawin lang natin is obey lang. Sumunod lang sa Panginoon natin. Glory to God. Tayo tumayo at tayo manalangin.